Hello guys, ayan, so ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So meron kasi nagtanong sa atin na isang sisi kung magkano daw ba ang sahuran dito sa Singapore at mahal daw po ba ang bayad ng Sunday pag pinasukan natin kumpara sa Monday to Saturday at sa nag-coach siya na sana daw masagot. So yun. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. First question mo Sisi is magkano po ang sahuran? Ngayon po depende po sa agency na pag-a-applyan nyo. Meron pong agency na ang tawag dito 600, minsan may 620 para sa mga first-timer at ex-abroad na hindi pa nakapag-try dito sa Singapore. Bali, for example, ang pinaka, tawag doon, minimum wage talaga ng helper dito na Filipino kasi depende sa nationality kasi dito guys is hindi lang Filipino mga helper, meron din Indonesian, meron din Myanmar, meron Sri Lanka, meron din Indian. So marami pong lahi ng mga helper dito. Pero ang Pilipinas po or tayo po ang may pinakamalaking pasahod nila. Tayo po sa Ministry of Manpower po is $597 SG dollars. I-convert nyo yun, i-multiply nyo yun sa 41 point something. I-search nyo na lang po ang palitan ngayon. Bali, kung ako sa inyo, i-search nyo lang sa 41 pesos kasi nag-round sa, ano yan eh, more or less 41. Basta 41 pesos. So pero guys, ngayon, ni-round up kasi ng mga agency yun. Karamihan talaga ng agency dito, wala nang bumababa ng 600. So, ang mga first time na apply dito sa Singapore, kahit ex-abroad ka man sa ibang bansa, is same sa mga first-timer lang po ang rate natin. So, balik, for example, first-timer kayo at first time ex-abroad from other countries, $600 po ang inyong salary. Bali, ang salary po is nagre-range yun na parang isang araw mo is $23 kasi po, yun po ay nakakompute lang sa 26 days. Bali, may 4 na beses po na day off sa isang buwan ng mga helper. May mga ilang helper din po dito na hindi Sunday ang day off. Depende po sa, kakausapin kayo ng employer niyan during interview kung ano po ang preferred na day off nila na kung magkasunduan kayo. Pero usually po is every Sunday. Ngayon, Sisi, yung tanong mo is, mas mahal po ba? Hindi po. Kung ano po yung rate ninyo per day, yun lang din po ang babayaran sa inyo. Sabi ko nga po, nakakompute yun sa 26 days. So, per day nyo po is $23. So, pag pumasok kayo ng Sunday, for example, pumasok kayo ng yung buong, yung buong three times nyo na yun, na day off is binayaran ng employer, isang beses lang kayo mag-day off sa isang buwan, $23 times 3. Yun po yung additional nyo, yun yung tinatawag na allowance natin. Hindi po pwedeng buong 4 na day off nyo is babayaran ng employer kasi since last year po, nag-implement po ang batas ng Singapore ng MOM na hindi po pwedeng hindi mag-day off ang mga helper dito. Kailangan po at least isang beses sa isang buwan pag-day off ng mga helper. Kung hindi po, magkakaroon ng problema ang ating employer about yan pag sila ay na-complain. So, ayaw na ayaw ng mga employer yan. Pero, nagkakaroon ng exemption yan pag talagang kailangan ng employer ng tulong natin at nakiusap sila sa atin na kung pwede yung buong 4 times mo na yun na isang buwan is babayaran na lang nila at meron po kayong pumayag kayo, meron kayong tawag doon, pumayag kayo, yung meron kayong basta yung pumayag kayo, huwag na natin Englishin. So yun, naintindihan nyo naman. At pumayag kayo, basta meron kayong kasunduan is, tawag na, nagbabalid naman po yun. Ako-consider po yun. Pero pag walang ganon is, kailangan talaga may day off kayo dito. Hindi po pwede. Kasi alam ko may other countries na wala talagang day off sa loob ng isang buwan. Dito po sa Singapore, hindi po pwede yan. Kailangan may day off po si helper. Ngayon, yung sa isang tanong mo naman is, ano ba yung tanong mo? Ayun na, nasagot ko na pala lahat yung tanong mo, Sisi. So yun, bali, iba ang rate pala guys ha, dagdag ko lang yung Sisi. Pag kayo is so, Bisaya talaga. So, yan. Pag kayo po ay ex-Singapore na or galing na kayo nakapag-work na kayo sa Singapore, kahit 10 years na po ang nakaraan, basta may record kayo dito sa Singapore, iba po ang rate niyo. Mas mataas po kumpara sa mga first-timer at ex-abroad other country. So, yun po ay pag-uusapan na lang ninyo sa agency na applyan nyo. Hindi po lahat ng agency dito ay pare-parehas ng computations. So, yun, basta, sabi ko sa inyo, i-consider nyo yung agency pag nag-apply kayo dito, i-consider nyo yung
pag nag-apply kayo sa agency, yung dalawang yung magkano ang rate ninyo per month o yung salary ninyo at magkano yung deductions nyo. I mean, gaano katagal ang deductions nyo. Yung dalawang yun, i-consider nyo guys sa pag nag-apply kayo dito sa Singapore. Ang ibig kong sabihin doon is, magkano ba ang per buwan mo? For example, sabi ko nga sa inyo, way back 2000 kasi 19, ang sweldo ko po, nag-start ako dito first timer ako is 580. Pero ngayon po, ang minimum wage na po ng mga helper dito is 600. Kung dati ako is $580, ngayon po is $600 na po ang minimum wage. Pwedeng may agency na 620 ang offer, merong 630, depende po sa agency na pag-applyan nyo, pero hindi na po bababa sa 600 yun guys. So pag may nag-offer sa inyo na 580 pa rin, huwag nyo i-grab. Alam nyo kung bakit? Kasi yung $20 na difference every month na mawawala sa inyo, hindi lang isang buwan kayo magtatrabaho sa Singapore, 2 years yan. So, yung $20 times 24 nyo, magkano na yun sa peso. So, katulad yan, ang $20 is naglalaro sa 800. So, every month, mawawalan kayo ng 800. So, okay lang ba sa inyo yun? Pinagpaguran nyo yun, guys. So, kaya po ako sa inyo, wag bababa. Pag may nag-offer na agency na mas mababa sa 600, wag nyo na pong i-grab yan. Tapos, yung sa deductions naman po, pag may nag-offer pa po sa inyo ng 4 months pataas na deductions, huwag nyo na rin pong i-grab. Kasi po tumaas na po ngayon ang palitan ng peso at dollars. Tapos tumaas na rin po ang salary ngayon, ang pasahod dito. Tapos kung malaki pa rin ang deductions nila, parang luging-lugi naman tayo. Parang ang laki naman ang papasok na pera sa kanila. So yun, ang pinaka po is 2 or 2.5 months or 3 months, hanggang doon na lang po yun. Bakit po kailangan may ganun deduction sila? Kasi po sila po ang maglalabas ng pera sa atin. Wala po tayong lalabas sa Pinas, pero merong mga ilan kasi ng mga agency, kaya mababa ang deductions nila. Ang kinupoke lang nila or sinasagot lang nila dito na gastos sa Singapore lang, tayo ang gumagastos sa Pinas, like medical, like kung ano-anong mga pidos, OWA, yung mga ganyan na yan, may mga gagastusan tayo ang mag-cover nun. Pero hindi tayo pwede mag-cover ng pera dito sa Singapore. Kaya kapag nag-direct hire kayo guys, lagi niyong tatandaan para hindi rin kayo ma-scam. Wala kayong ilalabas na pera sa Singapore. So, ibig sabihin, hindi kayo magbibigay ng pera dito kasi ang policy talaga dito is yung mga agency or yung taga dito na or employer mo man, agency mo man, ang maglalakad ng mga papers mo dito. Hindi nila pwedeng ipa-shoulder sa'yo yun. Sa salary deduction nila yun. Hindi ka pwedeng magbigay ng pera sa kanila. Pag meron kayong in-applyan na hihingi ng pera sa inyo, hindi pwede. Pero kung yung hihingi para sa medical mo, or pidos mo, OWA mo, yun pwede yun. Talagang, yun, kasi gagawin talaga natin yung mga ganong process sa Pinas. So yun, pag mga ganon yung hiningi sa atin, okay lang yun guys. Talaga maglalabas tayo. Pero pag kayo ang process ng mga papers natin sa Pinas, mas 4 months salary deduction pa, make it guys. Huwag mo i-grab yan. Hanap kayo ng ibang agency. Marami pong agency dito sa Singapore. May mga agency din po ako dyan na nilagay. Pero guys, hindi ko i-refer yung agency ko. Kasi may reason ako. Nilagay ko yung dyan. May review din ako. So yun, yung mga sinishare ko na agency is hindi ko talaga personally na-experience yan. Pero na-experience ng mga kaibigan ko. Kakilala ko dito. At alam kong mga legit yan sila guys. So yun lang. Bye-bye.